Hello mga kanaki, for today's video ay share ko po sa inyo ang aming lakad today. So ito guys, ng grocery pala kami kanina, nakisabay kami kay kuya dahil wala pa kami sasakyan. Sa April pa ako magtitingin ng sasakyan. So ito guys, na late na pala kami nakauwi dahil dumaan pa si kuya magpa-carwash. Mga pasado alas 12 na kami nakauwi. So ang naki ko panay reklamo, bakit daw yan ang aming kakainin. Alam mo na yung Pilipinang tisay, gusto yan ng kanin. Sabi ko, may dalawang itlog dito. Sabi ko, ihalo ko lang to sa Mio, tapos lagyan ko ng butter at itos ko lang siya. Sabi niya, ayaw ko, sabi niya. Sabi ko, mamaya na lang tayo kain, ito muna. Tapos lagyan natin ng cheese camo. So napilitan, pero ayaw niya talaga kay mahilig yung bata na yan sa kanin. Hindi makontento yan pag hindi kanin yung kakainin sa isang araw. Kasi kagabi pa kami walang kanin. Sabi ko nga sa kanya mag-diet tayo, tumataba na tayo eh. Sabi ko mag-alauna na. Sabi ko pang magsasaing pa tayo, mga alas 2 na tayo makakakain. Tapos magluluto pa ako ng ulam. Yun, nag-oo siya pero mukhang napipilitan kasi hindi talaga siya sanay kumain sa ganyan. Na tinapay lang. Kuya usog kaya yung bata na yan. Basta gusto niya kanin lagi yan. Kaya yung tiyan lumalaki na, sabi ko mag-diet ka na nga. So ayan, ipinalamang ko na lang muna yan sa tinapay. Ang sarap kaya yan, naubos niya nga yung isang, kasi tag-isa kami eh. Kaso naumay ako kasi itlog na may Mio pa at may milk. Hindi ako talaga din sanay sa ganyan. Naumay talaga ako guys. So ayun, pinapatos ko lang. At dito naman, itinatabi ko yung pinamili namin. Pero habang tinatabi ko yung mga pinamili namin, panay yan reklamo kung ano daw yung kakainin namin mamaya. Panay lapit sa akin yan at nagre-reklamo. Bakit daw ito yung kakainin natin? Kaya kahit buhatin si Naki, purya usog, siksik talaga yung katawan, mabigat. So yan yung mga pinamili namin guys. Yung iba doon galing kay kuya, yung mga gulay. So ito yung water namin dito kasi nasa taas kami guys. Kanina si kuya nagbuhat yan. Kaya nakisabay ako dahil yan na lang yung naiwan. 5 na lang ata. Minsan nasa farm sila ate eh. Kaya sabi ko makikisabay ako sa inyo te. So yan guys. Ang sarap-sarap yan. Cheesy siya. Ganito yung boses ko kasi dito malamig pa rin. Sinisipon pa rin ako at yung lalamunan ko parang may nakabara. So habang hinihiwa ko yan, yung bata hindi pa rin mapigilan magreklamo. Sa milk naman hindi ako mahilig, kaso pag malapit na mag-expire, sayang, sinasabayan ko na lang din siya para maubos lang din. So yan yung tira naumay ako, hindi ko naubos. Sa plastic naman, yan yung ginagawa ko. Basta good pa yung plastic, itinatabi ko, hindi ko itinatapon. Tinatali ko ng maayos para pag kailangan mo, hindi magulo. Inilalagay ko yan sa isang lagayan para alam mo kung saan mo kukunin. Yan yung mga ginagamit ko doon sa CR. Nilalagay ko sa mga basurahan na mga maliliit para hindi mo na kailangan hugasan yung basurahan. Ngayon dito, dahil ang anak ko hindi mapakali, tumitingin na ako ng lulutuin ko kasi aawayin talaga ako yan. Hindi pa naman ako kakain, so ilabas ko na lang yan para lutuin ko mamaya. So yung mga hinugasan ko din yung kagabi, itatabi ko lang din para yung mga huhugasan ko din mamaya. Dahil wala pa akong lagayan eh. Mag-order pa lang ako ng lagayan ng plato, yung patuluan, once na maghuhugas ka. Meron naman dito machine, yung nasa ilalim, yung hindi mo na kailangan maghugas. Sayang yung kuryente, kadalawa lang naman kami ni Naki. So ang ginagawa ko yan guys, pinapatulo ko lang bago ko ilagay sa mga lagayan. Pero pinupunasan ko para malinis at hindi makalat tingnan at hindi basa doon sa mga lagayan. Kung ano-ano yung kinukubing-kubing ko dito. Dahil ang hirap lumabas ngayon, malamig pa rin kahit may araw na. Kahit may araw, basta humangin, mangangatog talaga yung katawan mo. Unang month namin dito, grabe. Nag-dry yung mga katawan namin ni Naki, nagsugat-sugat dahil sa lamig, pati yung labi namin.
Kung sa Pinas yung ginagamit nating lotion, yung mga pampa-beauty, dito yung kailangan mo, yung para sa pang-dry, para hindi masira yung balat mo. So, yan naman, nagga-gloves talaga ako kasi nung naghuhugas ako lagi noon na wala akong gloves, nasira yung kamay ko, yung parang nangitim, parang nasunog dahil sa lamig, sa init. Kasi pag bigla mo yan hawakan, ang lamig ng tubig, tapos pag i-adjust mo naman, para kang nagpakulo ng tubig. Kaya kawawa yung kamay mo dyan eh. Kaya nung napunta kami sa grocery, isa din talaga yan na inilista ko yung gloves para mayroon ako magamit. Unang week kasi namin dito, hindi ako gumagamit ng gloves. So, ang nangyayari dyan, marami akong tubig na nasasayang kasi inaantay ko muna uminit. Minsan, bigla din siya iinit ng sobra, yung para kang nagpakulo. Kulang na lang kaliskisan ka. Kaya hindi sa pag-iinarte, kailangan mo gumamit dyan ng gloves para hindi makapasok yung kamay mo. Dyan, relax na ako na nakakapaghugas kahit malamig. So, dito, bago ako magmuni-muni, nagsaing na muna ako kasi ang aking madam na tisay, panay reklamo. Inaamoy-amoy ko pa yung bigas dyan eh. Kasi addict ako magkilaw ng bigas. Pinapagalitan yan ako ni nanay eh. Ang ganda ng bigas nila dito, mabango. Yan, may tumalsik na isang botel, hinanap ko, sayang eh. Ganun ako mag-ingat ng pagkain, ayoko yung may nasasayang. Sabi ko bago ko magmuni-muni, mag-edit-edit sa video na to, magsaing muna ako. Mamaya kasi lalapit ang madam kong tisay na mahilig sa kanin, maghahanap yan. Kagabi kasi hindi ko siya pinakain ng kanin. Kaso nagreklamo pa rin kagabi, kaya ginawa ko sa kanya, sabi ko mag-milk ka na lang muna kasi yung milk dyan, may expire na yan ng 17. Pero habang nakahiga kami kagabi, panay siya reklamo, ba't daw hindi siya kumain ng kanin, 'di ba? Bago kami lumipad, nagtanong siya sa akin, may kanin ba daw sa US?